So, ayan, dito ako sa may SM and nag-crib ako ng kimchi jjigae. Diyos ko po, ang tagal itong kinikrib. Buti nila meron sa SM. So, agad-agad ako pumunta dito para lang kumain neto. Taste test natin kung masarap. By the way, this is 199 pesos. Okay na din. Nag-crib kasi ako sa kimchi. In all fairness, masarap siya. Pero hindi siya ganun ka sobrang sarap. Masarap. Hindi din kasi maganda yung pakiramdam ko ngayon. Para kung lalagnatin. Kasi sa panahon, ulan-ulan. Tapos biglang iinit. Pero ang dami niya ring laman. Pero kung lalagnatin talaga, ibang level yung mukha ko ngayon. Parang pagod na pagod siya. Or feel ko na sa utak ko lang yun. Pero parang ang lungkot ng mata ko. Nakakainis. Hi mga mama, welcome back to my channel. So for today's video, I'm not feeling well. Hindi ko alam kung bakit. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko kayo mabigat pakiramdam ko kasi kanina, di ba galing akong SF. Kumain ako ng anong kinain ko ulit? Kalimutan ko na. Kimchi jjigae? Hindi. Kimchi jjigae ba yun? Ano yung kinain ko? Wait lang, di ba? Grabe si mama, si Raulo, Naiinis naman ako. Ang bilis ko makalimutan. Lagi na nga ako kinakalimutan, pati pagkain baka kalimutan ko pa. Ayun, kimchi jjigae. Paglabas ko ng SM, Diyos ko po, ang lakas ng ulan. SM Sukat pa naman, sa mga taga-Parañaque dyan. Malakas kasi ang ulan, mabilis bumaha dyan sa SM Sukat, tumulubog dyan. So, hindi pwede may stranded tayo. Kaya ayun, pagka uwi, umaambo, umuulan, naulanan ako. Ngayon may sipon si mama. Ako pa naman, mabilis ako siponin. So, parado ang akilong. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Ang gulo ng pakiramdam ko. Hindi ko alam. Parang blanco yung utak ko ngayon. Pero ang dami kong gustong sabihin. Nakatapos ko lang maligo, hindi namang matutulog ako ng basa ang aking buhok. And nagtimpla din ako ng hibiscus tea. Ayan. Habang pinapalamig ko siya, naisip ko na, mag-vlog na nga lang muna ako para at least meron ako may dagdag sa vlog. May makwento man lang ako. Kaya ko kasi walang upload. Usually kasi ngayong July, August. August pala ngayon. Ngayong August. Diyos ko po, bakit ganyan yung utak ko? Para kung hindi ko alam kung tama ba ito sinasabi ko. This August kasi, bala ko talaga alternate yung pag-vlog ko. Pero, naputol siya pang 4 days ko nang walang upload. Dapat talaga, nakarapa ko may upload. Pero, wala parang ang gulo ng utak ko lately. Hindi ko alam. Nakaraan nga umiiyak ako. Hindi ko alam bakit ako umiiyak. Okay naman ako. Dito naman sila mama, pamangkin ko. So ilalagay ko dyan yung clip ng umiiyak ako. Hindi ko alam talaga bakit ako umiiyak. Ewan ko, pikot na babarang ata ako. Wala akong gana mag-vlog lately. Parang hindi ko alam kung bakit. Ako talaga pag nasa ganitong sitwasyon ako, hinahayaan ko ay let it flow, ganyan. Kasi sabi ni Kuya Lloyd, pag hindi mo trip mag-vlog, kung wala kang gana mag-vlog mong pilitin kasi makikita din ng mga viewers mo yan na parang pinipilit mo lang mag-vlog. Ako talaga, personally, ayoko mag-vlog ng pilit, na parang OA na talaga ng pilit. May mga times na pili ko naman na parang nag-upload lang ako para makapag-vlog. Pero feel ko naman, hindi naman lagi nangyayari sa akin yun. Most of the time naman siguro napapansin yun pa nag-upload ako ng vlog is nilagyan ko pa naman ng effort. Ang dahil ko gustong sabihin, pero ngayon mag-skincare muna tayo. Kasi, skincare reflect si mama. Kahit na wala akong gana mag-vlog, wala akong ganang kumilos, hindi ko pa nakalimutan mag-skincare. May mga times din naman na hindi ako nag-skincare, pero as much as possible talaga, hanggang kaya ko, mag-skincare ako. Kasi talaga, mabilis akong tubuan ng tigyawat. Tignan nyo, yun Diyos ko po, nakakaloka. Ang ginagamit ko lang sa mukha ko is itong Lux Organic na moisturizer and retinol. By the way, this is not a sponsor. Baka sabihin nyo kaya ako nag-vlog ng skin kasi sponsor to. Tapos chika-chika. Hindi. Gusto ko lang magkwento. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ako titingin masyado sa camera dito sa side na to. Kasi, andito po yung salamin. Hindi ko kasi kayang mag-vlog tapos hindi tumitingin sa salamin. Lalo na pa nag-skincare. So, ayan. So, sa dami kong magsimula sa mga chika natin about life. Natutuwa ako kasi ang dami naka-appreciate ng vlog ko last vlog. Ang dami naka-appreciate, ang dami natuwa na negative lang kung baka daw nakapunta ng Cavite because of my mom. Ako talaga nasa isip ko, pag in-upload ko ito, baka iba siya ko, dahil inuuna ko yung family ko, kaysa sa mag-vlog, ganun. Nagulat lang ako sa reaction ng tao na ang dami ring natuwa na nag-silang reason kung bakit din ako punta ng Cavite.
So, ayun, thank you guys so much. Thank you mga kasi na-appreciate. Kahit pa paano, natanggal ako ng tinik sa dibdib kasi matagal ko na rin yung iniisip na bakit wala ako sa Cavite. Alam niyo naman sanay na sanay kayong makita kayong magkakasama ng mga bakla, diba? So, habang meron tayong oras, is spend natin to our family. Kasi hindi natin alam hanggang kailan lang sila, diba? So, eto naman, another chika ni mama. Diba alam niyo ano yun? Diba alam niyo nagpapa-hashtag ako sa aking vlog? Tapos, meron kasing scenario, nag-upload ako ng vlog. Diyos ko po, kaka-upload ko lang, meron na agad nag-hashtag. Like, ano ba to? Hatang hindi naman pinanood yung video ko. Ang ginawa niya is, in-skip niya lahat, tapos pumunta sa dulo. Ako kasi usually, kapag nagpapa-hashtag ako ng hashtag, mama, ganyan-ganyan, sa dulo ko talaga sinasabi. So, naloka ako, kaka-upload ko pala, wala pang 3 minutes. Naisip ko, takpeng, kaka-upload ko pala, may hashtag na agad. Siyempre, as much as possible naman mga panoorin nyo naman yung buong vlog ko. Hindi naman yung pagka-upload ko, punta agad kayo sa dulo, tapos hanapin nyo yung hashtag ko para ma-shoutout sa next vlog, diba? So, please, panoorin yung vlog ko ng buo, kasi nag-e-effort naman ako sa pagsasalita, in-edit ko naman yan. Lastly, huwag kayo mag-skip ng ads, kahit 3 minutes pa yan. Kasi may mga 3 minutes akong ads. Yan, huwag niyo skip ads. Kahit alam ko nakakabagot na huwag kayo mag-skip ads. Paano ba ito gamitin? By the way pala, naka-gold si mama, oh. Gold. Pero hindi to gold, stainless steel lang to kasi nagpa-plan na akong mag-invest sa gold. So, nagsisimula muna ako sa mga ganito. Ako kasi, hindi ako maingat sa gamit. I mean, sa mga sing-sing, quintas, kasi mabilis sa akin mawala. Hindi kasi ako sanay na lagi silang nakasuot sa akin. Nahuhubad ko siya. Tapos pag nahubad ko, nakalimutan ko na sa ko na nalagay. So ngayon, nagtatry akong magsuot-suot ng mga accessories para naman at least, 'di ba? Katulad nito, 'di ba may quintas ako, impact na necklace, di ko na nasusuot. Di naman na ako, di ko na alam kung saan ko nalagay, kung saan napunta kasi pag nahubad ko kasi ang quintas, may mga times na pagkatapos ko siya ubarin, hindi ko na siya nasusuot. Tapos, pag gusto ko na suotin, hindi ko na alam kung saan ko nalagay. Ngayon yung quintas ko na impact na necklace, hindi ko na alam kung nasaan. And by the way pala, saan pa maganda bumili ng gold? Kasi gusto ko naman, pag nag-invest ako ng gold, dun sa mura or worth it bilahan, kasi baka ma-scam ako na hindi pala gold na bili ko. Ako pa naman sa mga ganyan, tanga-tanga ako. Kasi mali mo, ay, bobo to sa bili-bili ka pa ng gold. Tapos, hindi mo alam yung bibili mong gold. Baka ibigay sa akin peke. Suggest naman kayo kung saan maganda bumili ng gold. And si mama kasi dati, nabilang ko ng gold si mama. Yung kwintas ni mama. Kung nakikita nyo, may kwintas si mamang gold. Tapos, nabili ko yun dati sa Ayala Mall, 25,000. Tapos, nung tinaray kong ipasangla, tanong lang naman, di ko naman bakit inasangla. 17,000. Kasi ko lang, lugi. Kasi kala ko naman, tataas yun. Hindi ko alam kung bakit ganun nangyari. Pakiramdam ko naman, after 10 years, tataas na yun. Pero nabili ko kasi gold ni mama, 2021. 2025 na 17,000 lang yung appraisal rate ba yun? Yung rate niya pag binenta. Suggest naman kayo kung saan maganda bumili ng gold. Kasi bala ko na mag-invest sa gold. Kasi inaano rin sa akin ng mga friend ko yan na mag-invest ka ng gold, Joven, kaysa naman nasa bangko mo lang yung pera mo. Iniisip din kasi nila na baka ma-scam ako, biglang ma-hack yung account ko. So, inaano nila sa akin na mag-invest ako sa gold. Kahit hindi ko naman daw suotin. Ako din naman, pinig ko, pag nagka-gold ako, wala akong balak suotin siya sa mga labas-labas. Kasi nakatakot din, Diyos ko po. Ako naman gala ka minsan. Pupunta ko sa lugar na parang delikado, di ba? So, hindi ko siya kaya suotin na para lang mairampa yung depe ko, i-invest ko siya. Itatabi ko siya dito sa bahay. Tapos, para pag kailangan ko ng pera, emergency, pwede ko siyang isangla, di ba? Suggest naman kayo ng magandang bilihan ng gold. At the same time, suggest din kayo kung anong gold dapat bilihin. 18 karat gold, 21 karat gold, or 24 karat gold. Ako kasi wala akong idea sa mga ganyan. And I really need your help, mga mama. For sure, may mga viewers naman ako dyan na nag-i-invest ng gold, may gold, nagbebenta ng gold. So, please help me, guys. I'm willing to learn. So, ayun lang yung chika ko for tonight. I don't know kung isasama ko ba sa vlog ko or hindi na. Bigla ko lang kasi naisipang mag-vlog na parang gusto ko lang magkwento, gusto ko lang may chika. May mga viewers din naman kasi ako na gusto habaan yung vlog ko. Diyos ko po, ayoko na habaan yung vlog ko kasi minsan nasabi na ang mema na, parang pinapahaba ko na lang. So, hindi ko alam saan ako sa inyo. Pero, let's see, pag sinama ko to, naisama ko to. Pero kung hindi nyo na nakita. Pero ganoon pa man, I'm not feeling well. Sinisipon ako, meron ako ditong, ayan, poison. Ito yung nabili ko pa sa Thailand. Super ganda na ito, super legit. Favorite ko siya.
mental na mental talaga siya. Ako talaga, ayoko talaga ng tag-ulan na weather. Kasi pag tag-ulan talaga, nalulungkot ako. Hindi ko maintindihan yung feelings. Parang ang lungkot ng panahon. Parang ang hirap lumabas. Eh ako pa naman, gusto ko lagi ako nasa labas. Kasi kung nasa bahay lang ako minsan, bagot, ganun. Pero okay naman sa bahay din naman. Pero most of the time, gusto ko nasa labas kasi nare-refresh yung utak ko. Kasi gusto ko yung magkape, ganyan. Hindi ko alam kung ano magiging plano ko bukas. Bago ko tapusin ang clip natin na to, iinom muna ako ng aking pampafresh. Siyempre, kahit na masama ang ating pakiramdam, hindi makakalimutan ng collagen at vitamin C. Hindi ako nainom ng mga Biogesic, ng mga BioBlue. Pag mga gantong scenario lang, gantong case lang. Kasi pick ko normal lang naman. Pero kapag lagnat talaga, minsan napapaisip pa ako uminom eh. So, yun tayo. Available to sa aking TikTok showcase. So, if ever bet niyang bumili, bumili na kayo mga mama kasi para din sa inyo to. And thank you rin sa mga bumibili sa akin kasi ang laki na ng commission ko. Umabot ako ng 2,000 pesos. Oh my God. Partida, hindi ko pa pinapromote sa TikTok app mismo na dito pa lang sa Instagram. Ay, sa YouTube. Ayun lang, magpapatuyo na muna ako ng buhok, mag-cellphone. I'm so sorry kung parang ang bagot ng clip ng vlog natin na to. I'm so sorry, pero pagpasensya niyo. Babawi naman ako sa mga next vlog. And by the way pala, meron tayong pasabog. Ayoko mo na sabihin, pero may pasabog tayo. Sa next vlog ko na sasabihin. Sa next vlog ko na. Kasi gusto ko munang ma-sure, gusto ko munang concrete na siya, yung hindi tayo mababarang, hindi tayo may evil eye. So, sa next vlog, meron tayong pasabog. Oh my God, sana matuloy. 80% sure na siya, 20% hindi. Yung 20% na yun, yung malas sa buhay natin. Alright. So, ayan, nandito tayo sa may Korean Mart kasi bibili tayo ng kimchi jjigae. Nagkikrib talaga ako. So, sabi ko, wag naluto na lang ako. Bumili ako ng 4 na pirasong kimchi. Actually, meron pa ako sa bahay 2. Pero bumili na rin ako para everyday kain-kain tayo para healthy-healthy. Bibili din ako ng gochugaru. Ito yung pangdagdag. Nakita ko. Merong powder, merong parang flakes. Pero, let's go sa flakes. Magkano po sa ganito, sir? 50 pesos? Mabilis na ito maubos. So, bilhin tayo ng 2 ganito. So, happy. Kaso lang, hindi kompleto yung tindahan nila. Parang may mga kulang. Pero, hindi naman ganun kadami yung kailangan pag gagawa ng kimchi jjigae. Ay, ito masarap to. Favorite to nila ate. Kaso masarap sana yung carbonara. Wala kay carbonara, sir? Yung nasa cup lang. Wait lang, may nakita ako. What is this? Chili garlic. Kailangan ko ba? Ayoko, baka ibang lasa nito. Ay, kailangan ko ng sesame oil. Ito. Maganda bang sesame oil? Hi, sir, sesame oil din po ba to? Sesame oil? Pati ito? Spicy flavor lang siya. Okay. Ayan. Maliit lang kailangan ko or malaki. Magkano po pa ganito, sir? Yung maliit po? 90. Hindi, ito na ako. Sa 140. Meron silang maanghang. Ito yung maanghang, ito yung hindi. So, doon tayo sa mahindi. Kasi, for sure, kakain yung mga pamangkin ko na ito. Totoo ako. Diyos ko po, ang saya. Meron din ganito, oh. Kasi parang hindi siya appetizing tingnan. Hindi ko alam. Magkano po sa ganito po? Pero parang mas madaming laman to. Pero, mura. Ito, onte, pero mahal. Pero dito lang tayo. Mukha namang maganda to. Sesame oil. Bala ko sana bumili ng lutuan. Kaso wala sila dito. Wala silang luto-lutuan eh. Yung parang may ganun ako dati sa BNT House. Hindi ko alam kung saan napunta. Parang minating na ng mga baka. Charot. Nawala na lang yun. Tingin tayo ng meat. Merong 130 pesos. Meron ding 320. Ito po ba yung 120 po? Ay, 130 pala. Oh. Sorry. Ay, ito.
Eto din po ba yon? Same lang. Same lang sila pero eto mas marami. Parang beef. Eto, more on taba. So, dito lang tayo. Or feel ko dito lang sa angle na to, mukha siyang onti lang yung pork. I mean yung taba. Pero pag binuksan mo na talaga siya, doon mo na makikita na, ay, Diyos ko po, ang dami. So, ganito yung itsura ng kanilang Korean Mart. Ganyan lang, simple lang. Ganyan. By the way, dito pala ako sa Baclaran. Bumiyay pa talaga ako kasi meron sa amin malapit. Pero pumunta ko doon kahapon. Diyos ko po, walang benta, nakakaloka. Sabi ko, Korean Mart pa ba to? Parang hindi na siya Korean Mart. So, nasayang lang yung punta ko. So, sabi ko, ay, doon na lang ako pupunta sa may Baclaran. Which is dito. Kasi pumunta na ako last time dito na nagsimba ako. Tapos may nakita kong ganito. Tapos yung bumili ako dito ng ng ice cream. Tapos sabi ko, dito na ako bibili kasi kumpleto din naman sila. Ang cute na ito, 55 pesos lang. So, try natin to. Mukhang masarap. Fluffy. Tapos, hindi kong binili tinet. Tenen! Tenen! Ha? Tindahan. Magkakapal, di ko nabili sa tindahan yan. Gabi, sa store ba o ano? Ninakaw. Sa Korean Mart. Parang ano siya doon. Lumulabo kasi yan, kasi nga ano yan, probiotic kasi yan. So happy. Ay, ano kaya? I-plastic ko ba yan? Store talaga. Sa next vlog na ako magluluto. Ang bango niya, gaga, ang sarap. Succeeded na ako ba't kumain? Pili ako neto, 130 pesos lang. So, sa next vlog na natin yan. Kapag natripan ko. And, ayan, dalawang gochujang. Hindi ko alam kung anong lasa neto. Maanghang, I don't know. Gochujang. Pumili ako sa labas ng tofu and white onion. Ayan, white onion and tofu. Meron din sesame oil. Ang masarap. Mag-join ulit. Mm. Walang yatong at Para sa cake. Ba't pala madami akong binili? Aliyah. Sumaliyah. Sarap. Sarap kaya, Glenn? sangap. Ano yan? Bread. Tikman mo na lang. Hawakan mo yung kamay mo. Ikang kamayin mo. Sarap na. Masarap na. In fairness. Ano pa ba? Bago natin tapusin ang ating video, of course, mag-shout muna tayo. Shoutout kay Regan San Diego, kay Louie Andaya, kay Florence Capati, kay Ja, kay Josephine Sabando, kay Jelly, kay Dean Guiza, kay Jessry Lopez, kay Daniel Ruanto, at kay Love Bayumo. So, wala muna tayong pa-hashtag kasi wala na akong maisip. Comment na lang kayo sa ating vlog. At pipili na lang ako ng ating masya-shoutout sa next vlog. Bye!